kamami! Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Sa araw na ito, meron akong gustong i-share sa inyo kung paano ko ginagamit ng tama ang sunflower oil sa aking mukha. Opo mga kamami. So mga kamami, kumusta na po kayo? Kumain na po ba kayo ng tanghalian? So mga kamami, samahan po ninyo ako sa video ito. Baka sakali po ang video ito ay para sa inyo at makatulong po sa problema sa inyong balat. Opo, paano ko nga po ba ginagamit ang sunflower oil na ito? So mga kamami, ano nga ba ang pwedeng pagsamahin bago mo, ano nga ba ang pwedeng ilagay muna sa mukha bago natin ilagay ang sunflower oil? Opo mga kamami, ang likod po ng aking pusa mga kamami, baba ko muna. So mga kamami, ganito po ang aking ginagawa kung gusto kong gamitin si sunflower oil sa aking mukha mga kamami. Ganito po mga kamami, ang una pong ginagawa ko ay syempre maghihilamos po ako dahil naghilamos na ako mga kamami. So, hindi na po ako pupunta sa banyo para hilamusan pang aking mukha kasi nga po nalinis ko na. So, ang unang gagawin ko po kung may toner po kayo mga kamami, ang unang gawin po ninyo ay mag-toner kayo. Opo mga kamami. Ako po ang ginagawa ko po kasi nag-exfoliate po ako ng aking balat. Opo mga kamami. Dahil po napaka-importante din po na mag-exfoliate po ng balat para maalis po yung mga dead skin or dry skin sa ating balat. So, unang-una po ang gagawin ko mga kamami ay mag-exfoliate muna ako. Ganito po. Ito po kasi nakakapagpaalis ng dead skin sa ating balat. Napaka-importante po na magawa natin ito ng 2 times a week. Lalo-lalo na po yung mga nagbabiyahe araw-araw, yung mga usok or ano man polluted na nalalanghap ng ating balat. Ito po ay makakatulong para maalis po. Ayan. Maganda po si Eye White 2 minutes. Ayan po. Ito po ay nagkakahalaga lamang ng 25 pesos. Mararamdaman po ninyo kapag minasage po ninyo na circular motion. Meron po kayong mararamdaman na parang libag. Yun po ay dead skin natin. Ayan. Tapos, pwede po ninyong banlawan. Pwede rin pong gamitan lang ng tissue para maalis po yung mga libag-libag na nakuha natin sa ating mukha. Opo, ayan. After po ng exfoliation, kung may toner kayo, gumamit po kayo ng toner. So, dahil wala pa po akong toner na nahanap na para maging hiyang sa aking balat. So, ang gagamitin ko po mga kamami ay itong Honest Glow Skin Glass Serum. Ito po mga kamami. Yan. Lagyan po natin ng tig-isang drop. Huwag po natin hayaan na madampi ng dropper ang skin natin para po yung serum natin na hindi ma-contaminated. Opo. Ayan. Ayan. Patuyuin lamang po natin ang serum sa ating balat. So, tulungan natin siyang matuyo. Paypayan po natin. So, mga kamami, disclaimer lamang po mga kamami. Ang mga skincare product na ginagamit ko, mga mura lamang po ito mga kamami. Tsaka disclaimer po mga kamami, iba-iba po ang skin type natin. So, depende pa rin po sa ating balat kung paano niya i-absorb ang mga ipinapahid natin mga skincare product or kung paano niya tanggapin ito mga kamami. So, depende pa rin po yan sa ating skin type. Opo mga kamami. Ayan, natutuyo na po siya mga kamami. So, pagkatapos po ng serum, kung meron po kayong moisturizer, mas maganda po. Tapos po itong moisturizer na si Natural, ito po si Olay.
Maganda po itong si Olay kasi po napapanatili din po niyang moisturize ang ating balat. At the same time po, meron din po siyang protection sa UVB rays. Ayan. So, paypayan natin ulit mga kamami. Ayan. Para po matuyo. Although madali naman ma-absorb ng balat ko ang mga ipinapahid kong skincare product, pero kailangan din po natin siyang tulungan sa pamamagitan ng pagpapaypay kung wala pong electric fan na nakatapat sa inyo. Ayan po. Ayan. So, dito na po papasok si sunflower oil. Ayan po. Ayan mga kamami, kinuha ko lamang po ang aking eyeglass kasi po ang hirap basahin dahil po maliliit. Ito po, si Bonita Sunflower Oil. Ayan po mga kamami. Meron po siyang collagen firming body oil. Ayan. So ito po, pwede natin siyang ipahid sa ating mukha. Pero siyempre po, una sa lahat, iuna po natin yung mga liquid, kagaya nito, kung may serum kayo. Tapos kung may toner kayo. Tapos ito nga po, si moisturizer. So pagkatapos po natin ipahid si moisturizer, so si sunflower oil na ang papasok sa eksena mga kamami. So mga kamami, napakaganda po ng sunflower oil na ito dahil meron na siyang SPF 30. Ayan po mga kamami. Binili ko po ito 199 pesos. Free shipping po siya, tapos buy one take one. Nung mabili ko po siya mga kamami. Tapos mga kamami, binili ko po ito sa Lazada. Opo. Napakamura lamang po niya dahil nag-buy one take one po siya. So, hindi na po ako nagaksaya ng panahon. So, nag-order na po ako kasi isang sa 199 pesos ay dalawa na kaagad ang darating na sunflower oil. So, mga kamami, ang sunflower oil po mga kamami ay napakaraming vitamin ang maibibigay niya sa ating balat. Meron siyang vitamin K, meron din siyang vitamin D, meron din siyang vitamin E, vitamin C. Ang dami po niyang mga vitamins na maibibigay sa ating balat. Opo mga kamami. At hindi lamang yun mga kamami, mamo-moisturize pa rin po niya ang ating balat at makakatulong din po siya para mapaputi ang ating balat at mag-fade po ang mga dark spot natin. Hindi po kaagad-agad siyempre po maaalis, pero kung regular natin gagamitin ang mga ipinapahid natin sa ating mukha, yun po ay makakatulong para po maalis totally. Pero hindi po instant, wala pong instant mga kamami. Lagi ko po sinasabi, walang instant alis. Ang may instant lamang po ay yung mga noodles na nilalagyan ng tubig, tapos pwede na natin pong kainin, yun po ang instant. Pero sa pagpapaganda po ng ating balat, mga kamami, ay wala pong instant alis. Pero, may a-achieve po natin ang mga gusto nating ma-achieve sa ating balat kung ito ay consistent natin gagamitin, mga kamami. At saka, syempre, mga kamami, may mga fake pong sunflower oil. Paano po ninyo malalaman na ito ay fake? Kasi po, meron akong napanood sa TikTok. Sa TikTok po, seller po siya ng sunflower oil. Pinakita po niya sa mga manonood na kung alin doon ang original at kung alin doon yung fake. So, ang ginawa po niya ay nilagay niya sa ref ng 2 hours. Yung hindi po original ay natulog po. Alam po ninyo yung mantikang natulog. Ganun po ang nangyari sa isang sunflower oil na nilagay niya sa ref. Pero ito pong si Bonita, hindi po natulog. Kung paano siya nilagay, ganun din po niya nilabas. Ganito po. Hindi po siya natulog. So, na-curious po ako kung totoo nga ang sinasabi ng seller na yun sa TikTok. Hindi ko po alam kung anong shop yun. Basta napanood ko lamang po. Ang ginawa ko po, sinubukan ko po. Nilagay ko po ito sa ref. Siguro hinayaan ko siya ng mga 2 to 3 hours. Sa ano pa, nagyayelo po doon sa freezer. Pero hindi po mismo doon sa lalagyan ng mga isda. Doon po sa side niya.
Di ba may lagayan doon? Doon ko po siya nilagay. Tapos po, nung kunin ko siya, mga kamami, nakita ko po, talagang nakita ko kung paano ko siya nilagay, ganito ko rin po siya nakuha. So, sabi ko, totoo nga. So, kapag daw po yung sunflower oil na nilagay nyo sa rep, tapos hindi siya natulog, ibig daw po sabihin ay original. Yung daw pong fake ay matutulog talaga yung nasa loob niya. Parang mantikang natulog. Opo. So, doon ko na na itong nabili ko pala ay original. Hindi siya fake. Kasi po, ang hirap bumili sa mga seller na hindi mo naman talaga kilala kung legit ba or hindi. Kasi kung minsan may marami pong naglilipa ng mga fake na mga tinitinda nila, mga kamami. Kaya minsan, hirap na hirap po ako mag-order. Kaya kung minsan po, pag nakita ko po or nakabili ako sa isang shop na online seller, tinatandaan ko po yung pangalan niya para sa susunod na gusto ko mag-order ulit, ay dun ulit ako mag-o-order. Opo, mga kamami. Kasi po, napatunayan mo at nakita mo talaga na legit yung nabili mo sa kanya. So, hindi ka nalilipat, di po ba, mga kamami? So, mga kamami, at saka isa pa po kapag bumibili tayo ng mga skincare product, ang unang gagawin po natin ay babasahin natin yung mga ingredient niya. At, opo, kasi po para malaman natin kung ito ay maganda pa sa skin type natin o hindi. Ako po lagi ko pong tinitingnan kung mayroon siyang anti-aging formula at saka kung mayroon siyang SPF. Kagaya po nito mayroon siyang SPF 30 kaya nainganyo po akong nag-order ng sunflower oil kasi meron na siyang sun protection. Tapos pagkatapos mami ilalagay na natin. Ilalagay ko na po sa aking mukha. So pinatuyo ko po yung yung mukha ko nga. Hinayaan ko muna matuyo kaya lamang po dahil walang electric fan dito sa tabi ko. So, patuyuin pa natin, paypayin ng konti. So, doon na natin po, doon na papasok si sunflower oil. Ganito po ang ginagawa ni sunflower oil. Ganito po ang kanyang papel sa akin, mga kamami. Maglalagay muna ako ng serum, maglalagay muna ako ng moisturizer. After moisturizer, pinakahuli po yung sunblock. After moisturizer, eto na po siya. 2 drops lamang po mga kamami. Huwag sosobrahan. 1, 2. Ayan po. Ayan mga kamami, ayan. Tapos, i-mix natin sa ating 2 palad. And then, ipahid po. Ayan. Mga kamami, sa na-research ko po, yung mga allergy po sa mga sunflower seed or kung ano man pong seed na allergy kayo, wag po ninyong gamitin ito. Kasi daw po, kung allergy kayo sa sunflower seed, hindi daw po ninyo pwedeng gamitin ang sunflower oil. Ayon po sa aking na-research, hindi po galing sa akin ang informasyon, kundi doon po sa aking na-research. Hindi ko na po lahat binasa, yung mga makukuha lang natin benefits ang sinabi ko, yung mga natandaan ko po, yung mga sinabi ko, yung may mga marami siyang bitaminang nakapaloob sa sunflower oil. Ayan po. And then, patutuyuin po natin, mga kamami. Kapag natuyo na po siya, mga kamami, yung mararamdaman po naman ninyo na matutuyo na siya, magdadry ang skin. Ayan. So, it's time for the sunscreen naman po ang ilalagay natin. Ito po ang pinakahuli mga kamami. Huwag po ninyong kakalimutan ang sunscreen protection sa inyong mga skincare routine. Opo. Napaka-importante po ng sunscreen protection dahil po kahit may mga SPF na po nakalagay dito, iba pa rin po kapag naglagay tayo ng sunscreen protection na may SPF 50. Ayan po, napakaganda po si Honest Glow Sunscreen Protection. Ito po. So, ilagay na po natin si Sunscreen Protection. Ayan. Ayan po. And then, napaka-blendable po nito. Tsaka wala po siyang white cast.
Ayan mga kamami, ayan po. Ganito ko po siya ginagamit si sunflower oil. Minimix ko po siya sa mga skincare routine ko. So, syempre po, yung iba po talagang nilalagay nila ng direct sa kanilang skin. So, syempre po ako po, mas gusto ko pa rin po yung mayroon pong tamang procedure na paggamit sa kanya. So, syempre po, uunahin ko muna si serum dahil wala akong toner. Pangalawa po, yung moisturizer. Siyempre, huwag kakalimutan po mga kamami ang exfoliation. Napakaganda po kapag nag-exfoliate tayo ng ating balat dahil na maiiwasan at mababawasan ang pagkalubo ng ating balat. Dahil po, nawawala o naalis ng exfoliation na ito ang mga dry skin sa ating balat. Kasi po, sabi po dun sa aking na-research, kapag hindi daw po tayo nag-exfoliate, doon darami ang mga wrinkles at kalubo natin dahil sa dry skin na nandito sa ating balat. Hindi nalilinis po yung mga usok, alikabok, doon po mag-i-stay lahat sa ating balat, tapos magda-dry at magiging dry skin. Ayan po, so kailangan po natin mag-exfoliate. Mura lamang po ito. 2 times a week lamang po ang gagawin ninyong pag-exfoliate. Hindi po siya pwedeng everyday dahil mawawala po ang natural oil ng ating balat. Opo, ayan po, natuyo na siya mga kamami. So, after po nun, pwede na kayong maglagay ng kung ano-anong gusto nyong ilagay sa inyong mukha. Gusto nyong maglagay ng foundation or gusto niyo maglagay ng powder lamang na Johnson or kung ano man po ang gusto nyong ilagay na powder sa inyong balat. Opo, ako ganun po. Tapos yun, mga kamami, sana po ay may ayan mga kamami, sana po ay makatulong sa inyo ang video ito at makatulong sa inyo si sunflower oil mga kamami. Ito po ay malaking maitutulong niya sa ating balat dahil sa taglay niyang oil na nanggaling sa sunflower nga mga kamami. Sana po ay makatulong sa inyo ito na mabawasan or maalis yung mga dark spot natin sa ating mukha. Kagaya ko po, may mga dark spot pa rin po ako na maliliit. Hindi pa po perfect ang aking skin mga kamami. Kaya patuloy pa rin po ako nagre-research, naghahanap ng mga skincare product na pwedeng makapagpaalis ng aking mga dark spot na maliliit sa aking mukha or mga pekas na maliliit sa aking mukha mga kamami. Yun po ang aking pinoproblema sa aking balat. Kaya lagi po akong nagtatry bumibili ng mga iba't ibang skincare product at sinusubukan, ginagamit, nire-review para malaman ko po kung ito ay effective at kung ito ay maganda ang magiging kahinatnan sa aking balat. Sana mga kamami makatulong sa inyo si sunflower oil kung paano siya tamang gamitin mga kamami sa ating balat. Sana po ay nasiyahan kayo sa video ito at maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusuporta at walang sawang sumusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mag-ingat po tayong lahat. God bless us all po. Huwag kalilimutan magdala ng payong dahil po every minute po ay umuulan. Kung minsan po aalis tayo ng bahay, makita natin napakatingkad ng araw, napakainit. So hindi natin dadalhin ang ating payong, pero pag lumabas na tayo, nakabiyahe na tayo, ay biglang uulan, doon natin maiisip, sana dinala ko ang payong ko. Yun po mga kamami. So lagi po ninyong tatandaan, rain or shine, magbibig po tayo ng payong. Kasi po pag summer, nakocover natin ang ating katawan at ang ating balat sa init ng araw para maiwasan magkaroon ng maraming dark spot or pekas mga kamami. At pag rainy season naman po, dalhin pa rin po natin kahit pag umalis tayo ng bahay, ay hindi umuulan. So, bitin pa rin natin mga kamami dahil biglang-bigla ay uulan. Maiisip natin nga, ay sana dinala ko na yung payong. Hindi na sana ako bumili ng payong, nagastos pa ako. Ganon ang moment natin pag ganon mga kamami. So mga kamami, at huwag rin kalilimutan uminom ng tubig araw-araw. So damihan po natin yung tamang 8 basong tubig ang mainom natin sa isang araw. Makakatulong po yun sa ating katawan mga kamami. At makakatulong din po yun sa ating balat mga kamami. So mga kamami, mag-ingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!